Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hi Grade 10! Imagine this! May bakanting upuan sa classroom nyo. Tapos, umupo ka ron. Pero, biglang may lumapit at nagsabi, Uy, akin yan. Lagi ako nauupo dyan eh. ang tanong, dahil sinabi niyang kanya yon, magiging kanya na ba agad? Siyempre hindi. Kailangan ng malinaw na batayan. Ganyan din sa pagitan ng mga bansa. Kapag hindi malinaw kung saan nagsisimula at nagtatapos ang teritoryo ng isang bansa, maaaring magkaroon ng pagtatalo at minsan matinding tunggalian. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang isyong teritorial at mga tunggalian sa hangganan. So, ang mission natin sa pagtatapos ng lesson, dapat kaya na nating ipaliwanag ang iba't ibang uri ng hangganan at makilala ang mga ito gamit ang mapa at tunay na halimbawa. Kaya, focus tayo. Ito ang goals natin today. Kasanayan sa pampagkatuto. Naipaliliwanag ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa at mga isyong kinakaharap nito bunga ng globalisasyon. Mga tiyak na layunin. Naipapaliwanag ang kahulugan ng iba't ibang uri ng hangganan, geometric, pisikal, kultural at politikal upang matukoy ang sakop ng teritoryo ng isang bansa. Nakatutukoy ng mga tiyak na halimbawa ng geometric, pisikal, kultural at politikal na hangganan mula sa ibinigay na mapa at talaan upang makalap ang batayang datos para sa pagbuo ng mapanuring papel. Naipapakita ang pagpapahalaga sa katumpakan at kasipagan sa pagkilala ng mga tunay na hangganan ng bansa bilang batayan sa paglikha ng matalinong pagpapasya. So guys, magkakaroon tayo ng quick challenge na tinatawag na kapag tama ang pahayag, iwawagayway ang simbolo para sa tama. At kapag mali naman, iwawagayway ang simbolo para sa mali. Walang pangangopya sa katabi. Trust your brain. Ang 200 nautical mile exclusive economic zone na bahagi ng isang teritoryo ng isang bansa ayon sa UNCLOS ay bahagi ng sovereign rights nito. Tama o mali? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo bawat tanong. Ready? Ang sagot ay mali. Ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, ang Exclusive Economic Zone or EEZ ay hanggang 200 nautical miles lamang mula sa baseline ng isang bansa, hindi 220 nautical miles. Number 2. Kabilang sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ay matatagpuan humigit kumulang 124 nautical miles mula sa Zambales. Kaya't sakop ito ng 200 nautical mile EEZ ng Pilipinas. Number 3. Ang Pilipinas at China
ay formal na pumirma ng isang kasunduan upang tapusin ang sigalot sa West Philippine Sea. Tama o mali? Ang sagot ay mali kasi wala namang formal na kasunduang nilagdaan ng Pilipinas sa China upang ganap na tapusin ang sigalot sa West Philippine Sea. Kaya patuloy pa rin ang maritime dispute sa pagitan ng dalawang bansa. Number 4. Malayang nakapangingisda ang mga mangingisda sa West Philippine Sea sa kasalukuyan. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Alam niyo ba na hindi lubos na malayang nakakapangisda ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea? Bagamat may karapatan silang mangisda sa loob ng EEZ ng Pilipinas, nakararanas pa rin sila ng pagharang, pagtataboy, at panggigipit mula sa mga barko ng China. Number 5. Nagkaroon ng joint patrol ang mga bansang Pilipinas at Australia sa South China Sea noong huling bahagi ng 2023. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Noong November 2023, nagsagawa ang Pilipinas at Australia ng magkasamang gawaing pandagat at layunin nitong palakasin ang kanilang pagtutulungan at ipakita ang pagsuporta sa kalayaan, sa paglalayag at sa pandaigdigang batas. Nice guys! Activated na ang inyong prior knowledge. Pero bago natin lubusang maintindihan ng mga tunggaliang teritorial, kailangan muna nating sagutin ang isang basic pero importanteng tanong. Ano ba talaga ang hangganan? Kaya, let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. This time, magkakaroon tayo ng activity na pagguhit ng border. Bawat pangkat ay magkakaroon ng sariling ideal land. May mga ilog, bundok, kapatagan, pamayanan, at iba pang bahagi ang inyong lugar. Ang mission nyo? Hahatiin nyo to sa iba't ibang teritoryo. Kailangan nyo maglagay ng malinaw na hangganan at ipaliwanag kung bakit doon nyo nilagay ang border. Tandaan nyo bawat linya ay may epekto. Halimbawa, napunta sa inyo yung ilog, bukid o bundok, may makukuhang yaman ng isang pangkat at maaaring mawala naman ng iba. We will give you time to do this, so good luck at sagutin ang mga susunod na pamprosesong tanong. So class, ang unang uri ay ang geometric na hangganan. Ito yung hangganan na gumagamit ng latitude o longitude. Para itong paggamit ng ruler sa mapa na straight to the point at hindi mo kailangan na sumunod sa ilog o bundok. Ang halimbawa nito, yung 17th parallel north na naghahati sa Hilaga at Timog Vietnam noong panahon ng Vietnam War. Yung 38th parallel north na naghahati sa Hilaga at Timog Korea. Tandaan nyo lang, kapag latitude, longitude, parallel, o tuwid na linya ang ginamit, geometric ang sagot dyan.
Ang pangalawa ay ang pisikal na hangganan. Ito yung uri ng hangganan na kung saan ginagamit ang pisikal na anyo ng lupa o tubig o iba pang natural na katangian upang makita ang hangganan ng isang teritoryo o lugar. Maaaring ilog ito, dagat, bundok o ibang natural na katangian. Halimbawa nito ay ang Rio Grande na naghahati sa teritoryo ng Estados Unidos at Mexico. Ang Andes Mountains na naghahati sa mga teritoryo ng Chile, Argentina, Ecuador at Brazil. At ang Ural Mountains na naghahati sa teritoryo ng Asya at Europa. So, simple clue, kapag gawa ng kalikasan, yun ang tinatawag na pisikal na hangganan. Gets? Ang ikatlo ay ang kultural na hangganan. Ito naman yung nakabatay sa kultura ng mga taong naninirahan sa isang lugar. Tulad ng wika, relihiyon, tradisyon, at pangkat etniko. Halimbawa na lang nito, yung mapa kung saan mga nakatira ang ethno-linguistic groups, hindi ito laging nakikita bilang aktwal na bakod o linya sa lupa. Pero makikita ang pagkakaiba batay sa kultura at pagkakakilanlan ng mga tao. Parang dito sa atin sa Pilipinas, may mga lugar na mas ginagamit ang Ilocano, Cebuano, Waray, Kapampangan at iba pang wika. Ang pang-apat ay ang politikal na hangganan. Ito yung legal na limitasyon ng teritoryong pinapamahalaan ng isang estado o pamahalaan. Karaniwang makikita to sa political map. Maaaring invisible to sa actual na lugar. Pero hindi kilala ito sa batas, kasunduan o opisyal na dokumento. Ang halimbawa niyan, yung mga linyang naghihiwalay sa Pilipinas at mga karatig bansa sa political map. Tandaan nyo, kapag usapin ng legal na sakop at kapangyarihan ng pamahalaan, politikal na hangganan yon. Enough muna tayo sa pakikinig. Titingnan muna natin kung kaya na ninyong kilalanin ang apat na uri ng hangganan. Ang choices, geometric, pisikal, kultural, at politikal. Kaya, hands-on muna tayo. Let's go! Ready na ba kayo sa susunod na activity? Tara, sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Paano nagkakaiba ang geometric at pisikal na hangganan sa pagtatakda ng sakop ng isang teritoryo? Ma'am, ang geometric po na hangganan ay gumagamit po ng guhit, latitude o longitude. Hindi nito kailangan sundan ang anyo ng kalikasan. Samantala po yung pisikal, sumusunod po sa natural na katangian ng ilog, bundok at dagat. Sa madaling sabi po, kapag po ruler o coordinates, geometric naman po. Kapag nature, yun yung pisikal. Hindi sapat na kilala lang natin ang mga uri ng hangganan. Kailangan, naiintindihan din natin kung bakit mahalagang mga to sa tunay na buhay. Kaya, check natin kung solid ka na dito. Ano
ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na politikal at kultural na hangganan sa pagpapanatili ng kapayapaan ng isang estado. Ma'am, mahalaga po na naunawaan po natin yung kultural na hangganan para makilala natin at igalang ang wika, tradisyon at pagkakakilanlan ng iba't ibang pangkat po. Kapag malinaw po ang sakop at may paggalang sa kultura, mas madali pang maiwasan na hindi pagkakaunawaan at mapapanatili po nito yung kapayapaan. Quiz time na! Hanapin ang clue at huwag magmadali. Kaya nyo yan! Good luck!